Courage po sa bawat isa po sa atin. Okay po, dako po tayo sa ating scripture reading, mga kapatid. Dito po sa Romans chapter 1, verse 1 hanggang last verse. Chapter 12 pala, no? Romans chapter 12, verse 1 hanggang sa last verse, no? At kung kayo po ay may mga Bible sa bahay, maganda po ay sabayan niyo po ako sa pagbabasa para mag-bless po tayo, mga kapatid. Romans chapter 12, verse 1 hanggang sa last verse. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be you transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. For I say through the grace given unto me to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God that deals to every man the measure of faith. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we being many are one body in Christ, and every one members one of another. So being many, giving them gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. Let love be without dissimulation, abhor that which is evil, cleave to that which is good. Be kindly affection one to another with brotherly love, in honor, preparing one another. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in praying. Distributing to the necessity of saints, giving to hospitality. Bless them which are persecute you, bless and curse not. Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. But be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceit. Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. If it is possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Dearly beloved, abase not yourself, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, if thy enemy hunger, feed him. If the haters, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. So, salamat po sa pagkabasa ng kanyang salita. So ngayong umaga, mga kapatid, ay pag-aralan po natin ang Book of Romans chapter 12, at ang pamagat ng ating pag-aaralan ay service to God. Yon, paglilingkod sa Diyos. Yon. So makita po natin doon sa ating binasa, doon po sa Book of Romans, na sinulat po ito ni Apostol Pablo, mga kapatid, no? At ang sinusulatan niya ay ang mga mananampalataya sa Roma. So, siyempre ang tanong po dyan, mga kapatid, tayo ba ay naglilingkod sa Diyos? At gaano ba talaga tayo kaseryoso maglingkod sa Diyos? Sapagkat ang pinaglilingkuran po natin ay ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nakakaalam ng lahat, ang Diyos na nandiyon yung presensya sa lahat ng dako. Siya po ay tinatawag na sovereign God. Kaya kailangan yung paglilingkod po natin ay talagang mayroong kaayusan, mayroong tinatawag pong deep devotion, o yung tinatawag na wholehearted na paglilingkod sa Kanya. So dito po sa Romans chapter 12,
ay dito tayo mag-aaral hanggang sa last verse at matapos po natin ito. Tiyaga lang po tayo makinig para tayo po ay i-bless ng ating Panginoon. Dito po sa verse 1, ito yung pinaka-foundation of practical living, no? Yung practical living, importante po talaga na maisagawa natin sapagkat unang-una, yung foundation talaga natin, yung tamang aral, no? Katulad na sinasabi sa 2 Timothy 3:16, na sabi doon, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. So number one pong kapakinabangan ng Biblia ay yung aral, yung katuruan. Kasi yun kumbaga sa bahay, yun ang pinaka-pundasyon, yun ang magpapatibay po sa atin, mga kapatid. Kaya importante yung aral. Ano ba yung paniniwala mo sa Diyos? Anong paniniwala mo kay Kristo? Anong paniniwala mo sa second coming? Anong paniniwala mo sa tao? So, yung foundation na itinuturo ng Biblia ay dapat pong taglay natin para yung practical living natin ay maging maayos. So dito po sa verse 1 and 2, ano po yung tinalakay ni Apostol Pablo po dito para po sa mga mananampalataya sa Roma. Dito po tinalakay niya yung tinatawag na foundation of practical living. Ano ba yung pamumuhay natin dito bilang mga born again, bilang Kristiyano? Sapagkat marami yung born again, no? Alam ko na kahit hindi ho tayo magkasama sa iglesia, basta ikaw ay born again, 100% sure ka na papunta ka na sa eternal heaven, no? Kahit hindi naman kailangan pag-usapan yung kinaaniban pagdating po sa born again. Ang iglesia po, siya lang po yung pinaka nagtuturo ng katotohanan. Pero yung pagiging born again, ay ito po ay gawa ng banal na espiritu. Hindi po gawa ng pastor, hindi gawa ng tao, hindi gawa ng iglesia, gawa po ng Diyos po yun, o gawa ng banal na espiritu. So, ano po yung tinalakay po doon? Sabi po ni Apostol Pablo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So, yun ang unang sinabi po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, na yung isang mananampalataya, isang Kristiyano ay talagang kailangan yung paglilingkod niya ay talagang ibigay yung buong buhay niya sa Panginoon, 100%. No? Sabi doon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Yun, alam natin, pag sinabing ay beseech you, ito'y nagpapahiwatig na nakikiusap po si Apostol Pablo. Saan po siya nakikiusap? Sa mga mananampalataya sa Roma. At ganoon din tayo, no? Bilang tayo mga mananampalataya, tayo po, yung ating paglilingkod ay kagaya din po ng paglilingkod ng mga taga-Roma na kailangan ay ibigay po natin yung ating buhay sa Diyos. Kasi ang nagbigay, siya yung buhay natin, ang Diyos po ang nagbigay. Dapat ganoon din po yung ating paglilingkod na yung buhay natin ay ilaan po sa Diyos. So ano po yung sabi po rin niya? By the mercies of God, yun, sa kahabagan ng Diyos, no, that you present your bodies a living sacrifice. So tandaan po natin in the Old Testament, mayroong requirements ang pagsasamba. Ibig sabihin, yung pagsamba ay kailangang mayroong kang ihahandog. Pero sa ating kapanahunan, in the New Testament dispensation, o tinatawag na bagong tipan, ang kailangang ihandog natin mismo ay ating sarili. Hindi na po tayo nire-require na maghandog ng paghandog na ginagawa ng lumang tipan. Ang kailangan ihandog natin ay ang ating sarili, mga kapatid. No, bakit? Kapag inihandog mo na ang sarili mo, hindi na mahirap gawin yung mga susunod na gagawin. Ano yung mga gagawin pa natin? Pag naihandog mo na sa Diyos ang sarili mo ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong kalakasan, ng buong pag-iisip, kahit anong ipagawa sa iyo ng Diyos, magagawa mo na. Bakit? Naibigay mo na nga ang sarili mo. Yon, 100%. So, ano pa yung mga dapat gawin kapag pagbabasa ng Bible? Kaya ang pagbabasa ng Bible hindi mahirap kapag ang buhay mo na ibigay mo na sa Diyos. Hindi na mahirap manalangin. Hindi na mahirap yun, mga kapatid. Bakit to? Na ibigay mo nga ang sarili sa Diyos.
na i-dedicate mo nga sa Diyos ang sarili mo. Kaya yung mga bagay na dapat gawin para sa Diyos, di na mahirap yung mga susunod. Kahit yung pagbibigay, yon, pagtulong sa kapwa, hindi na mahirap. Katulad ng mga mananampalataya dito po sa Corinto. Tinan po ang banggit dito sa Corinto ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa chapter 8, no? 2 Corinthians, chapter 8, no? Tinan po natin yung talata. Ang sabi po doon sa, basahin po natin yung verse 1 hanggang 4. Hanggang 3, no? Sabi doon, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in great trial of affliction of the abundance of their joy and their deep prayer, in their deep poverty, abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record ya, and beyond their power they were willing of themselves. Yon. So makita natin na unang binigay nila yung kanilang buhay bago nila nagawa yung pagbibigay o pagtulong sa kapwa. So yun ang pinakamahalagang bagay. Sabi doon, for their power I bear record ya, and beyond their power they were willing of themselves. Yon. So yun ang pinaka-importanting bagay, kapatid, na maibigay muna natin yung sarili natin sa Diyos bago natin magawa yung iba-ibang mga bagay na kailangan gawin patungkol sa practical na paglilingkod natin dito sa mundo, sa Diyos, no? At sa ibang mga bagay. So, ano po yung sabi po dito sa verse chapter 12, verse 2. Tinan po natin yung chapter 12, verse 2 ng Book of Romans. Sabi po doon, mga kapatid, sabi doon, and be not conformed. Yon, ito po yung separation na binabanggit ni Apostol Pablo. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So dito po, tinalakay ni Apostol Pablo yung tinatawag part pa rin ng practical living natin, yung separation. Pag sinabing separation, ay naiiba na po tayo as a Christian, as a believers. Mayroon na pong pagkakaiba na yung ating pagkatao nung hindi pa tayo born again. Nung tayo na born again, through the power of the Holy Spirit, tayo po ay may bagong pagkatao. At nasa atin na po yung fruit of the Holy Spirit. Ano po ba yung fruit of the Holy Spirit? No? Tinan po natin yung Galatia chapter 5 verse 22. At para makita natin, nung tayo po hindi pa Kristiyano, wala po tayo nito. Pero nung tayo na born again, tayo po ay nagkaroon nito. Ano po yung nakalagay po doon sa Galatians 5:22? But the fruit of the Spirit is love. So mayroon na po tayong love. Dati wala tayong love, yung tinatawag na agape love, no? Wala tayo noon, yung unconditional love, wala po tayo noon. No, nung tayo po nasa natural stage ng pagkatao, nung hindi pa tayo born again. So, ano pong mayroon tayo as a born again? Mayroon po tayong joy. Na pag sinabing joy, na sa gitna ng mga problema, trials, persecution, ay mayroon tayong joy, mayroong galak. Ano ba yung galak na ating nararamdaman? Hindi nagagalak ka dahil may problema. Nagagalak ka na sa kabila ng nangyayari dito sa mundo ay mayroon tayong blessed hope na inaasahan na pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa second coming ay makakasama tayo na dadalhin niya doon sa eternal heaven. Yun po yung nakakagalak doon. Na isa pong kagalakan pa rin na sa dami ng tao dito sa mundo ay tayo po ang pinili ng Diyos para makapagsamba sa Diyos, no? Tayo ang pinili para tayo po ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Ano po yung sabi doon? Peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. So dito, kapag ikaw ay mananampalataya, mayroon kang taglay ng bunga ng banal na espiritu, at ito yung magiging dahilan para magkaroon tayo ng pagkakaiba doon sa mga taong hindi pa born again.
At kailangan natin yung tinatawag na separation. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo po dito mga kapatid, ano po yung sabi doon? And be not conformed to this world. Ano po yung word na binabanggit po doon? Yung mga sistema ng mundong ito na hindi ayon sa sistema ng Diyos. Kapag hindi sistema ng Diyos at sistema ng mundo, mas dapat piliin natin yung sistema na pinapairal ng Diyos through the written revelation o yung scripture. Kasi ito yung scripture, mga kapatid, ito yung final authority natin sa lahat ng usapin. Yon, ang sabi nga ni Apostol Pablo sa kay Timoteo, all scripture is given by inspiration of God, is profitable. Yon, number one profitable, doctrine. Kaya pagdating sa doktrina, dapat ang final authority po natin ay ang Biblia. Yon, ano po yon? For doctrine, for reproof. Pag nagsaway ka, ang gagamitin din po natin ay ang banal na kasulatan. So pangatlo, for correction. Pag nag-correct po tayo, pinokorek mo yung isang tao, mali ko yung kanyang mali yung kanyang gawi, mali yung kanyang doktrina, Biblia din po ang gagamitin. At panghuli, gagamitin ito ang Biblia for instruction and righteousness. So kumbaga, itong Biblia ito, final authority ito sa lahat ng issue, pag-uusap, kahit sa gobyerno, kahit sa pamilya, kahit sa personal, kahit anong issue, ito yung final authority mga kapatid. Hindi ho tayo magpo-consulta kay Madam Auring o kay ano yung sikat na mga manghuhula, si Nostradamus, no? Hindi ho tayo naniniwala doon, no? Na mayroong mga sikat ngayon na yung mahaba ang buhok, mahaba ang balbas, na hinulaan daw na magkakaroon ng epidemya. Yun, Bible, wala pa nga yung mga ganun sa Bible, hinihula na lahat yan So, anong punto natin doon mga kapatid? Tayo po ay magkaroon ng tinatawag na separation from the system of this world. Kung anong sistemang hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos, hiwalay pa tayo doon. So kahit tayo nandito sa mundo, hindi natin pwedeng alisin na temporary, tayo po ay tinatawag ng Bible na strangers tayo dito sa mundong ito. Tayo ay estranghero lang dito. At hindi talaga ito yung totoong tahanan natin. Ang tahanan ng mga anak ng Diyos ay doon po sa eternal heaven o doon sa kaharian ng Diyos. Yun po talaga yung totoong tahanan natin. Tayo ay pamuhay lang dito sa mundong ito. At kailangan bilang tayo na mamuhay dito sa mundong ito ay maipakita natin yung totoong pagiging mamamayan natin. Ano yung pagiging mamamayan natin? Ang pagiging mamamayan natin sa langit. Tayo ay tagalangit mga kapatid Kaya yung attitude, yung ugali, yung kinikilos mo, dapat ay makalangit, hindi makalupa. Kasi yung makalupa, noon yon, nung ikaw ay hindi pa born again, hindi ka Kristiyano, hindi ka mananampalataya. Ngayon ikaw ay Kristiyano na, dapat ang pamumuhay mo ay ayon sa mga bagay na makalangit. Ano po yung sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas? Tingnan po natin sa Colossus chapter 3 verse 1. Ang sabi po ni Apostol Pablo, if you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Yon, for you are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is your life, shall appear, then shall you also appear with Him in glory. Yon po, napakagandang verses na yun mga kapatid. Tapos sa verse 5, ano po yung sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas? Mortify therefore your members which are upon earth, fornication. So sabi doon, patayin nga ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan. Ano yung bahagi ng inyong katawan? Yung fornication, uncleanness, inordinate, affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Yun, idolatry pala mga kapatid, yung mga bagay na ginagawa mo kapag ito ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Tapos, kung ituloy-tuloy natin sa verse 6, for which things say, the wrath of God cometh on the children of disobedience. Ayun. Kapag ikaw anak ng Diyos at ginagawa mo pa yung mga bagay na makamundo, yung mga lust of the flesh, yung galit daw ng Diyos ay darating. Kanino po yun? Children of disobedience. Sa mga anak na masuwayin,
anak ang tinutukoy dito mga kapatid eh. Kaya kailangan tayo po ay magkaroon ng totally separation sa kasalanan, sa sistema, sa evil system ng mundong ito, sa mga lust of the flesh. Mayroon tayo tatlong kalaban, no? Mayroon tinatawag the world around us, the Satan against us, and the flesh within us. So yung dapat i-overcome po natin yon. Ano po yung sabi ni Apostol Pablo pa rin dito mga kapatid? Sabi doon, but now, you also put of all this, yon, anger, yon. Ang dami ikinakagalit ngayon, no? Lalo na po pag hindi ka nabigyan ng ng social, ano yung social? Ayun, hirap bigkasin, no? Yung iba, Tagalogin na lang daw. Social, ayuda, program. Yung para yung iba kasi hindi ma-pronounce kaya dapat daw Tagalogin na lang yung ayun, ang hirap bigkasin ng gitna eh. Kaya social, ayuda, ano na lang para madaling bigkasin. Kaya yung iba sumasamang loob dahil hindi nabigyan. Ako naniniwala na doon sa eleksyon, no, pinili, may pinili, kaya wala, talagang may pinili. So, bayaan na lang natin sila, talagang ganun ang sitwasyon. Kung mayroong nakatanggap, mayroong hindi tumanggap. Mayroong pinili, hindi napili. So, biblical talaga, no? Kaya lang, siyempre, kapag yung pagpila ay hindi tama, dito sa mundo yun, no? Kasi ang Diyos sabi dito mga kapatid, no? Sa verse 8, but now you lie not one to another, saying that you have put off the old man and natin yung bagong pagkatao natin, which is renewed in knowledge after the image of Him that created Him. Ayun. Ano ba yung renewed in the knowledge after the image of Him that created Him, no? Tingnan po natin yung Ephesians. Dito po tayo nilikha ng Diyos sa kanyang wangis at tingnan po natin 4:24. Sabi doon, and that you put on the new man which after God is created, yon, in righteousness, in true holiness. Yun pala, no? At doon po na tayo nilikha ng Diyos, yung righteousness and true holiness. At naibalik lang ito mga kapatid, nung tayo po ay na-born again, no? Pag hindi na-born again, hindi pa ito naibalik. At ang tao po ay spiritually dead, patay po spiritual. Kaya ano po yung sabi doon? Yung tinatawag pong put on therefore as the elect of God. Yon, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another, and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgive you, so also do ye. So ito po yung dapat maging attitude natin, maging ugali. Hindi yung ugaling karnal, hindi ugaling natural. Kasi pwedeng maging tatlo yung klaseng tao, no? Yung tinatawag na natural man, spiritual man, at carnal man. Ito yung yung natural man, ito po yung mga taong hindi pa born again. Hindi pa sila nabibiyaan o wala pa silang hindi pa nakikilos ng banal na espiritu. Kaya hindi mo sila kakakitaan ng fruit of the Holy Spirit. Yung spiritual man naman, ito yung mga taong na born again through the power of the Holy Spirit, at yung bunga ng banal na espiritu ay makikita na po sa kanya. Yung carnal man naman, ito yung mga taong tapos ma-born again, namo pa rin sa kamunduhan. Yon. At nawa po, hindi po tayo isa doon sa mga born again Kristiyano na, pero nandun pa rin sa kamunduhan. Tandaan po natin, yung sabi po ni Apostol Pablo, dito po sa Colossians 3:6, for which things sake the wrath of God cometh on the children
disobedience. Sa mga taong anak na masuwayin ay pagdidisiplina ng Diyos na katulad ng sinasabi dito sa Hebrew chapter 12. Tingnan po natin yung verse 6, mga kapatid. Ano po yung sabi doon sa chapter 12 verse 6? For whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. If you endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if you be without chastisement, whereof all are partakers, then are you bastards and not sons. Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of Spirit and live? For they verily for a beauty chasten us after their own pleasure, but He for our profit, that we might be partaker of His holiness. Verse 11. Now, no chastening for the present seemeth to be joyous. Yun, ang pagpaparusa ay hindi mo talaga magbibigay sa iyo ng kagalakan. Talagang dito sa mundong ito. But grievous, nevertheless, afterward, it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. So ito po yung maganda dito, mga kapatid. Kapag tayo nadidisiplina, ibig sabihin ay talagang tayo po ay totoong anak ng Diyos. Totoo tayong mga pinili before the foundation of the world. So, punta po tayo doon sa pangalawang bahagi, yung tinatawag dito po sa verse 3 hanggang verse 8, no? Ito yung tinatawag na body of Christ and spiritual gifts. Yon. Sabi po doon, for I say, through the grace given unto me to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God had dealt to every man the measure of faith. So, bawat isa po sa atin ay mayroong gifts na ibinigay ang Diyos. Basta ikaw ay born again, ikaw ay anak ng Diyos, mayroong gifts na ibinigay ang Diyos sa iyo na pwedeng gamitin sa kanyang katawan. Kasi ang iglesia po ay tinuring na katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po yung ulo ng katawan at tayo po, ang iglesia po yung katawan ng ating Panginoon. At ang katawan ay bilang katawan ay may iba-ibang bahagi, no? Na bawat bahagi ay mayroong ginagampanan sa katawan. Yon, sabi nga dito sa verse 6, having then gifts differing according as to the grace that is given to us. Whether prophecy, let us prophesy. Yon. According to the proportion of faith. Yon. Kaya yung level of faith talaga, may mga hindi ho talaga pare-parihas. Kahit mga pastor, mayroong mga pastor na hindi pare-parehas yung level ng kanilang pananampalataya. May mga pastor na talagang hindi pa naaabot yung pangunawa. So, yung level of faith, mayroong tinatawag na binibigay ang Diyos. Pero naman na hindi mo pa nasisira, nauunawaan na po niya. Yun, sa pagbabasa, yun, nauna pa niya yung pagbabasa, nung nasiran mo, nauunawaan na pala niya kasi ang totoong nagpapaunawa po, ang banal na espiritu, hindi po tayo, hindi po ang pastor na nag-share sa'yo, ang banal na espiritu po ang nagpapaunawa sa isang Kristiyano ng mga salita ng Diyos. Tingnan po natin yung John, no? Chapter 14, no? Tingnan po natin yung talata, mga kapatid, para mapatunayan po natin. Sa John chapter 14, verse 26, sabi po doon, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Yun. Siyempre, ang original nito, sinabi po nito ng Panginoon sa ating mga kapatid na mga apostol.
At siyempre, dito rin po sa John chapter 15, verse 26 pa rin, no? Inulit po niya ito, sabi doon, "But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth which proceeded from the Father, He shall testify of me." So, yung nagpaunawa ay ang banal na espiritu po, no? Kaya may mga taong kahit anong share mo, kahit anong paliwanag mo, kapag hindi pa dumarating yung pagkilos ng banal na espiritu sa kanya, ay hindi po talaga magkakaroon ng bunga yung pangangaral. Kasi unang-una, kailangan born again. Pangalawa, kailangan ang banal na espiritu ang kumilos sa taong pinapangaralan. So, ano yung punto natin dito, kapatid? Na bawat isa pong mga membro ng local church ay mayroong ginagampanan sa katawan ng ating Panginoon. Ituloy po natin yung verse 7, or ministry. Yun. So, tayo lahat ay may iba-ibang ministeryo na ginagampanan sa local church. Kumbaga sa bahay, kung kayo isang pamilya, maganda ho, may kanya-kanyang ginagawa ang bawat membro ng pamilya. No? Hindi lang yung tatay, taga-sain yung tatay, taga-laba yung tatay, taga-plancha yung tatay, yun, lahat na si tatay, o kaya si nanay. So, lahat ginagawa. So, mayroon tinatawag na division of labor. So, ganun din sa ministry na nawa ang mga kapatiran natin makita na ano bang bahagi ko sa local church, no? Ano bang magagawa ko? Ano bang parte ko? Kung ang kailangan ma-identify mo yun, kung ano ba talaga yung ministry na dapat mong gampanan sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo, na yun ang iglesia. Na yung iglesyang yun, ano ba yung iglesyang yun? Tinanong nga po natin sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ano po yung sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? Nang sabi doon, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Yun. So yung iglesia ay ano daw yun? Dito daw yung house of God, which is the church of the living God. Church of the living God. Na ang sabi doon, yung Church of the Living God, ito yung pillar and ground of the truth. Kaya kung gusto mong matuto, hindi ka pupunta sa mga seminary. Pupunta ka sa iglesia, sa local church. Yun po talaga yung may authority na magturo. Hindi po Bible school, hindi Sunday school, hindi seminary, kundi ang iglesia po. Kaya dito po ay pinapakita ni Apostol Pablo na bawat kapatiran ay may kanya-kanyang ginagampanan sa local church. Ano po yung sabi doon sa verse 8? Or he that exhorted, yon, on exhortation. Lalo na sa ating kapanahonan ngayon, mga kapatid, no? Na napakarami pong mga kapatiran na naapektuhan. Siyempre, lahat naapektuhan, pero siyempre, ang address natin ay sa mga kapatiran natin na dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, apektado po ng pandemic na ito. Na magagawa lang natin kung ikaw isa sa mga tinutukoy dito na nagbibigay exhortation. Pag sinabing nagbibigay exhortation, ay nakukumport mo yung kapatiran na Brad, kaya natin yan. Kahit 2 buwan na tayong nag-lockdown, kayang-kaya natin. So may binigyan po ang Diyos ng gift ng ganon, na kahit wala siyang maibigay na material, pag nagbigay po siya ng encouragement, napapalakas po niya yung kapatiran. Yon. May mga taong binigyan ng gift ng Diyos ng gift ng exhortation. Kaya sabi doon, or he that exhorted on exhortation. Tapos sabi doon, he that giveth, let him do it with simplicity. Yon. So may mga tao naman talaga ang gift niya magbigay. Yung wala siyang gift sa exhortation, wala siyang gift sa ibang bagay, pero pagdating sa giving, sa pagbibigay, sa pagtulong sa kapatiran, yun yung kanyang gift. Hindi mo kailangang utusan. O Brad, wala kaming si sister walang bigas, pwede bang tulungan mo? Wala na pong ganun eh. Nararamdaman na lang po niya yun. Kasi yun po yung talaga yung gift niya. At maganda pong gift yun, kasi yun ang kailangan natin ngayon, mga kapatid, no? Na kapag yun ang gift mo,
na talagang mayroon ka naman, yun, maganda po, exercise po natin. Ang totoo nun, dapat exercise natin yung mga gift na nasa atin. Nasa atin na po kasi yan na dapat i-exercise po natin. Ano po yung sabi doon? He that ruleth with diligence. Yun. Kapag ikaw ay namumuno, ay talagang gawin mo yung talagang pamumuno. Ano yung pamumuno? Siyempre, according to the truth. According to the standard ng Diyos, hindi pwedeng standard mo lang, standard ng tao. Kailangan standard ng Diyos ang pairalan pag namumuno. Sa anumang klase ng pamumuno, sa bahay. Yan ang unang pamumunuan mo, yung bahay. Kaya mo standard, hindi lalabas doon sa prinsipyo ng Diyos. Kasi minsan ay emosyon tayo, di ba? Na nawawala na tayo sa prinsipyo ng Diyos kasi nga nadadala tayo ng emosyon. Samantalang ang Biblia, nandito na po yung standard. No. Minsan, ikagagalit ng asawa mo, ikagagalit ng anak mo pag nag-implement ka ng batas ng Diyos. Okay lang po yun kasi lilipas din po yung galit ng mga tao Pero kapag ang prinsipyo ng Diyos di natin sinunod, yung galit ng Diyos po mga kapatid, baka pati yung mga kamag-anak, mga nakapaligid sa'yo, madamay na ikaw ay hindi sumunod sa Kanya. Ano po yun mga kapatid? So dito ay pinapakita na yung isang katawan dapat ay nagtutulungan. At sinabi rin po ni Apostol Pablo yan sa mga mananampalataya dito po sa Episo. Tingnan po natin sa Episo, Kapitulo 4. Kung simulan nga natin sa verse 1, sabi doon, "Therefore, the prisoner of the Lord beseech you that you walk worthy of the vocation therewith you are called." Yun. "With all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love." Yun. Verse 3, "Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace." Kailangan natin magkaisa ng espiritu. Hindi pwedeng iba-ibang espiritu. Pagdating po sa church, kailangan iisa ang espiritu. Sabi doon, "There is one body in one spirit, even as you are called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gifts of Christ." Yon. Bawat isa po sa atin, mayroong ibinigay na mission na kayo, no? Kung ano yung kakayanan mo, yun ho talaga yung ibibigay sa iyo ng Diyos. Hindi ka bibigay ng Diyos na hindi mo kaya. Kaya mo yon. Kaya nga ibinigay ng Diyos. Kailangan lang i-exercise natin yung gifts na yon. Tulad ko dati, pag tumayo ako dati sa unan, nanginginig ako, pinagpapawisan ako ng todo. Yon, kasi 3 minutes kami tinitrain ni pastor na mag-preach. Yung 3 minutes na yun, talagang parang 3 oras Pero biyaya ng Diyos, dahil nga palaging ni-exercise, ngayon kahit 3 oras, siguro parang basta may boses, kaya. Yan, kaya lang, hindi natin pwedeng sobrang haba naman. So, ibig sabihin mga kapatid, yung gifts na ibinigay ng Diyos, kapag ginawa po natin sa iglesia yon, yun po ay magbibigay ng glory sa Panginoong Jesucristo, sapagkat yung katawan na siyang iglesia ay yun yung kanyang minamahal. Kaya bawat bahagi ng iglesia dapat ay magbigay ng participation sa local church. So ano po, dito po sa verse 9 to 16, yun, ano po yung sabi ni Apostol Pablo, commands, ito yung regulating Christian brethren, kung paano tayo ay magmahal sa mga kapatiran. Yun, ano yung sabi ni Apostol Pablo dito mga kapatid? "Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil, cleave to that which is good." Yun. Huwag daw yung pag-ibig natin ay mapagkunwari. Yun. Layuan daw natin yung masama, makianib daw tayo sa mabuti. Yun. So kung ano yung mga mabubuti, siyempre sa mga kapatiran, importante po yun mga kapatid, no? Na kung sino yung mga kapatiran, doon palagi tayong makipag-fellowship. Yung iba kasi kahit yung palaging ka-fellowship, kung unbeliever, siyempre, kung sino palagi mong kasama,
pati ugali niya, nahahawa ka na. Kaya sabi nung isang nagtanong, Brad, sabihin mo sa akin kung sino mga kaibigan mo. Yun. At sasabihin ko kung sino ka. Yun, hindi na kailangan interviewin. Yun, kasama lang, malalaman na kung sa anong pag-uugali. Kaya tayo, kung sino yung, alam mong Kristiyano, mananampalataya, ay ito, palagi mo siyang ka-fellowship. Alam mo, ka-fellowship mo, unbeliever. Anong fellowship ang mangyayari doon? Ay iba nga yung mundo noon, unbeliever nga yun Natural na tao yun. Pag sinabing natural, ito yung tinutukoy ng Bible sa natural man. Ito po yun mga kapatid, sa 1 Corinthians 2:14. Nan po natin ating mga Biblia mga kapatid sa unang Korinto, Kapitulo 2, talata po ay 14. Ano po yung sabi po ni Apostol Pablo po doon? Sabi po ni Apostol Pablo, but the natural man received not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Tapos palagi kang sabi mo, naka-fellowship mo yung natural man. Walang fellowship po doon. Kasi natural man nga po doon Ano man ang sabihin mong spiritual doon, sa kanya, kahangalan yon. Yon, wala akong bisa sa kanya yon. Boring sa kanya yon. Pero pag ang pinag-usapan mo ay puro kamunduhan, matutuwa yon. Pag sinabi mong maglasing tayo, magsugal tayo, mag-addict tayo, yun, tuwan-tuwa yun. Bakit? Nasa carnality po yun, nasa kamunduhan po yun. Pero kung ang ka-fellowship mo ay mga kapwa mananampalataya, Kristiyano, mga born again, pag siniran mo ng Word of God, tuwang-tuwa po yun. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, John 8:47, ano yung sabi niya sa, dito po sa John chapter 8 verse 47 mga kapatid. Sabi po niya din ng ating Panginoon sa John chapter 8 verse 47, "He that is of God heareth God's word." So pag nasa Diyos na yan, talagang makikinig yan. Pero pag hindi sa Diyos yan, anong gagawin mo dyan? Hindi makikibagay ka sa Kanya. Kung ano yung ugali niya, kung anong pag-uusap nila, makikitawa ka na lang. Yon, araw-araw mong ginagawa, di mo na mamalayan, nahahawa ka na sa pag-uugali ng mga kasama mo na unbeliever, natural man. Ang tanong, sino bang nahahawa? Ikaw o sila? Sino bang naakay? Sila o ikaw? Dalawa lang naman pwedeng maakay mo sila o pwedeng ikaw yung maakay. Kaya nga marami yung dati mainit sa paglilingkod, ngayon napakalamig na. Bakit o? Nanlamig. Kasi nga nahawa na ng sanlibutan ng mga sistema. So, ano po yung punto natin dito mga kapatid sa Book of Romans, na makisanib po tayo sa mabuti. Siyempre, yung mabuti, paano natin ma-define yung good? Yun. Kasi pag ang nag-define ng tao, wala namang nagsasabing masama yung ginagawa niya. Pag ang tao po ang nagsabing mabuti, lahat ng sa kanyang ginagawa, mabuti sa paningin niya yun. Ano ba talaga ang mabuti? Siyempre, pag sinabing mabuti, tinan po natin yung sabi ni Apostol Pablo, Romans 7:12, no? Sabi po niya sa 7:12 ng Book of Romans, sabi niya, "Wherefore the law is holy, and the commandment is holy and just and good." Yun. Yung batas daw, yung kautusan ay banal, matuwid at mabuti. So yung kautusan ang mabuti, kautusan ng Diyos, hindi kautusan ng tao, hindi yung nararamdaman mo ang mabuti, kundi yung kautusan ng Diyos ang mabuti. Kaya kung ang pagbabatayan mo kung anong mabuti, mabuti po kung ang prinsipyo mo ay ang banal na kasulatan, kasi ito po yung mabuti, hindi ka tuturuan ito ng kasamaan. Minsan, ang sabi nung isang, alam mo, mabuti ngayon, mag-relax tayo. Anong relax? Magsabong tayo. Kasi part-time. Mabuti sa kanila yung mga kapatid. Yun. Kasi makamundo po yun Masarap ngayon. Maraming pera. Nakatanggap ako ng 8,000. Ako naman ay 6,500. Yung iba, wala. Magsugal tayo. Yung iba, bumili tayo ng shabu. Kung ano-anong. So, iba-ibang gusto. Nasa paningin nila, mabuti yon. Pero pag pinag-usapan po ang salita ng Diyos, masama yon. Kasi sabi nga,
Ano ba yung kasalanan? Pag sinabing masama, kasalanan po yun. Pero ano ba yung kasalanan? Sabi po ng 1 John chapter 3. Tignan po natin mga kapatid. Ang sabi po ni Apostol Juan, sabi daw, whosoever, chapter 3 verse 4 ng 1 John, whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Yon. Yung kautusan, pag nilabag mo, siyempre, dalawang klaseng kautusan. Kautusan sa lumang tipan at kautusan sa bagong tipan. Tayo po ay under po ng New Testament dispensation o kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun, kung ano yung inuutos ng ating Panginoon, dapat yun po ang sundin natin. Na katulad ng sinasabi po niya dito sa Matthew chapter 28. And para sagana po tayo sa talata, mga kapatid. Matthew chapter 28 verse 20 na ang sabi po niya ang ating Panginoon, teaching them to observe, yun, tanong ko no, teaching them to observe all things. Lahat daw ng mga tinuro, inutos ko sa inyo, sabi ng ating Panginoon. Turuan daw silang sumunod sa lahat ng aking inuutos sa inyo. At ako'y mapapasa inyo hanggang sa wakas ng mundong ito. Amen. Yun ang sabi ng ating Panginoon sa mga disipulo niya. Anong ituturo ng mga disipulo sa mga tuturuan? Lahat daw ng turo na itinuro sa kanila ng ating Panginoon. At turuan daw silang sumunod. Hindi lang tuturuan, turuan sumunod. Kasi madaling ituro, kaya lang yung pagsunod, yun po ang napakahirap. Kaya di ba, ang mga disciple, 3 taon na tinuruan, 3 taon kalahati. Pero yung ugali nila, di ba, si Apostol Pedro pa rin, sabi ng Panginoon, lumayad ka sa harapan ko, Satanas. Yun, kasi hindi naman literal na Satanas siya. Kundi yung ugali, iba na yung ugali. Alam mo, araw-araw sila kasama ng Panginoon, pero yung conversion, napakatagal. Ganon din po sa atin, minsan mga kapatid, napakatagal po yung conversion. At tiyagaan lang po talaga yung pagtuturo. Kung walang tiyaga talaga ang pagtuturo, talagang susurrender po yung mga nagtuturo eh. So, ano po mga kapatid? Romans chapter 12, balik po tayo. At malapit na po tayong magtapos. Tatapusin po natin ito. Sabi ko doon sa verse 10, be kindly affection one to another with brotherly love, in honor preparing one another. Yon. Not slothful in business. Yon. Huwag daw maging tamad sa mga gawain, business. Pag sinabing business, maraming sakop ito mga kapatid. Number 1 dito, yung ministry mo sa Panginoon. Yon, ministry mo sa pamilya mo, ministry mo sa yung mga lahat ng ginagawa natin, business po yun eh. Tapos ano pa? Fervent in spirit, serving the Lord. Yun, serving the Lord. So gaano ba tayo kaseryoso na naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid? Gaano ba tayo kaseryoso na magbigay ng kalulatian sa Diyos? Katulad ng Ephesian Church, mga kapatid. Doctrinally, napakalalim po sila, mga kapatid. Kung titignan po natin yung Ephesian Church, tignan po natin yung Revelation chapter 2, verse 1 hanggang 4, no? Sabi doon, unto the angel of the church of Ephesus, write these things, saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh the midst of the 7 golden candlesticks. Ang sabi ng nagsasalita, I know thy works. So alam ng Diyos, alam ng Panginoon yung mga ginagawa ng mga iglesia ito. Bakit ito? Omniscient po siya, all-knowing po siya. And thy labor, yon, yung kailang pagpapagal. And thy patience, yung kailang pagpapasensya. In how thou canst not bear them which are evil. Hindi talaga nila inaano yung masama. Pag masama, nire-reject nila yun, mga kapatid. And thou hast tried them which say they are apostles, and there are not. And hast thou found them liars. Yun, nakikita po nila na yung mga taong gano'n na nagkukunaring apostol, mga sinungaling. Alam nila yun. Tapos ano pa? And has borne, and has patient, and for my name's sake, has labored, and has not fainted. O, alam mo yun, no? Ganun katindi itong Ephesian Church na ito, kapatid.
nandun yung pupunyagita, pagpapagal, nandun yung kanilang doktrina, tama, nandun yung practical living, tama, pero ano ang sabi ng Panginoon? Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Ano po yung nawala sa kanila? Hindi yung doktrina, hindi yung pamumuhay nila na tama. Ang nawala po sa kanila, yung malalim na devotion, yung malalim na dedication sa paglilingkod sa Diyos. Yun ang nawala sa kanila. Yung dati lang ginagawa, nawala sa kanila. Ibig sabihin, ginagawa lang nila, ito tama ang pamumuhay ko, hindi ako nakikipag-compromise, hindi, alam ko, mga false prophet yan. Naniniwala ako doctrine of grace, naniniwala ako na sa total depravity of man, naniniwala ako ng gospel ay hindi ito yung aid for generation. Pero may kulang, mga kapatid. Ano ang kulang? Nawala po yung malalim na devotion nila sa Diyos. Yung dedication. Nagkaroon na ng 50-50 o 90-40 o kaya 60-40. Hati-hati na. Nawala po yung first love nila. Alam po natin ang sabi ng mga ng Panginoon, love God above all. Hindi pwedeng ang Panginoon pangalawa, pangatlo, pang-apat. Dapat ang Diyos po ay number one. Hindi mo pwedeng marami kang reason pagdating sa Diyos. Pastor, hindi muna ako magsasamba kasi may lakad ako. Marami minsan tayong dahilan. Pero pag nagkaroon ng problema, sa Diyos din naman ang tatawag. Pag mayroon kang dalahin, sa Diyos ka tatawag. Pag hindi ka sinagot, nagtatampo. Pero pag sinabi ng Diyos, huwag kakaligtaang dumalo, ang daming dahilan. Huwag kakaligtaang basahin ang Bible, ang daming dahilan. Huwag kalimutang mag-pray, ang daming dahilan. Inaantok na ako, bakit di ka aantukan? Bakit di ka aantukin? Puro hawak mo, Facebook. Puro COVID ang nababasa mo. Puro pandemic ang binabantayan mo kung ilang ang namatay. Maya, binabantay yung mamatay, baka ang mangyari, kababantay mo, baka ikaw ang sumunod. Yun. Dapat ang binabasa natin palagi, mga kapatid, yung positibo. Alam na natin na maraming namatay. Sa Amerika, nasa 70,000 na ang namatay. Di ba? Sa buong mundo, ilan na? Ang total ang namatay. So, yan po, yung kamatay, pag pinag-aralan po natin about sovereignty of God and death, talagang nakatakda na po sila sa kamatayan, sa ayaw sa gusto natin. Ang importante lang, mga kapatid, yung dating init ng paglilingkod, ibalik po natin. Yung dating ginagawa natin, yung pagbabasa ng Bible, dati nakati 30 minutes ka. Ngayon, ilang minutes na. Yun, dati pag nag-pray ka, talagang lumuluha ka pa eh. Ngayon, wala na. Yun, wala na yung dating pag-ibig natin sa Diyos, mga kapatid. Dapat ibalik po natin yun. Kasi nga, sabi ng ating Panginoon sa Ephesian Church, tinan po natin, naka-address po ito sa Iglesia eh. Sabi doon, remember therefore, from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Yun. Pag hindi mo tayo nagsisi, abay, mamalayan natin, mga kapatid. Baka wala na tayo sa iglesia. O baka yung iglesia ito mawala. Nawala na po talaga yung init. So, kailangan yung init. Dati, excited ka. Excited ka, nagbabasa ng Bible. Excited kang malaman mo. Ano ba yung sovereignty of God? Ano ba yung 5 phases of salvation? Ngayon, excited ka pa rin. Reviewin mo ulit yun. Ako nga po, excited na balik-balikan po yung mga aral dati. Yung about total depravity, about 5 phases. Binabalik-balikan ko po yun at talagang lalo akong namamanga sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. Na wala pa talaga tayong ipagmamalaki pagdating po sa kaligtasan. Kaya kapag inulit-ulit mo yung basahin, lalong nagkakaroon ka ng humility na wala kang maipanguting ipagmalaki sa harapan ng Diyos. So, ano po, mga kapatid? Sabi po ni Apostol Pablo pa rin dito, tinan po natin yung sabi dito sa rejoicing in hope. Yun ang dapat ikinagagalak natin, yung blessed hope na pagdating ng Panginoon, yung mga problema natin, mga dalahin natin dito, wala na yan, no? Hanggang dito na sa lupa yan. Patience and tribulation,
continue instant in prayer. Yun, palaging manalangin. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Manalangin palagi, lalo sa panagkakapanahonan natin ito. Ano pa? Distributing to the necessity of saints, giving to hospitality. Yon. Distributing to the necessity of the saints. Yon. Kaya lalo na ngayon, no? So may mga kapatid ang hindi nakatanggap ng ng ayuda. Minsan nag-ikot ako, parang nakakalungkot. So kaya nga, tiyatiin na lang tayo natin yung mga ayuda natin. So yung mga kapatiran nag-iintay rin sabi na baka sa pangalawang bugso mabigyan So nawa yung mga hindi nadaanan sa sunod na pagdaan ay hindi man tayo madaanan, si Lord ang magpo-provide po mga kapatid, dahil siyempre po pag umasa ka po sa tao talaga, minsan pag nabigo masakit, pero ang Diyos po kasi sinabi nga po niya na hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Yon. Kasi pag umasa ka, tapos hindi ka naman talaga nabigyan, masasaktan ka lang. Kahit naman tayo Kristiyano, may damdamin din tayo na nasasaktan. Pero kapag ang Diyos po ang inasahan natin, mabibigla ka lang na mayroong gagamitin ang Diyos na higit pa doon sa inaasahan mo. No? Kasi yung inaasahan natin, nakapix yun Pero pag ang Diyos nagbigay, di mo alam, surprise. No? So, basta ang kailangan lang ay yung nakalagay po sa Psalms 37 verse 4. Ano po yung sabi ng Psalms 37 verse 4? Delight yourself unto God and He will give you the desires of your heart. Kung ang desire mo, Lord, nawa, magkaroon ako ng financial na para makasurvive ako sa ganitong panahon. Kahit hindi po ako nadaanan ng DSWD. Anong ibig sabihin DSWD, Brad? Department of Selection. Yung iba, binigyan ng ibang meaning yun. Binigyan na ng negative na So, importante mga kapatid. So, ano sabi doon? Distributing to the necessity of saints. Yon. So, nakakatuwa naman na may mga kapatiran talaga na wala ka namang sinabi sa kanila na tumulong, pero nandun po yung voluntary nila na pagtulong. Masusurpresa ka na lang na biglang may papara sa harap mo. Yon, yung isang kapatiran napaiyak na hindi nila inaasahan na sa ganong sitwasyon, may mga kapatiran na talagang tao sa puso yung pagtulong, no? Na walang nagpupuwersang tao, kundi yung puwersa na ginawa nila dahil sa pag-ibig sa Diyos at sa kapatiran. Yun po yung magandang puwersa mga kapatid, na kaya mo nagagawa yung isang bagay ay dahil una, binigay mo muna ang sarili mo sa Diyos. Yun, tulad ng binasa natin sa verse 1. Sabi doon, I beseech you therefore, brethren, that you may present your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. So, yun po yun. Pag binigay mo yung sarili mo sa Diyos, yung ibang bagay, hindi na mahirap gawin. Yung pagbibigay, ano na lang, sisiw lang yun Napakalit na bagay lang po yun Kasi naibigay mo na nga yung buhay mo. Ano po? Sabi doon sa verse 14, bless them which are persecute you. Yun, lalo na ngayon, pag ikaw ay nakatanggap, siyempre, maraming magpe-persecute sa iyo. Siguro, napili ka dahil kakilala mo si teacher. Kakilala mo yung DSWD. Diba? So, persecute ka, Maraming mangyayari. Pero sabi doon, bless them which are persecute you, bless and curse not. Rejoice with them that do rejoice, and weep them that weep. Tapos sa verse 16, be of the same mind one toward another. Mind not high but condescend to men of low estate, be not wise to your own conceit. Yun. So tayo bilang mga Kristiyano, huwag tayong mag-isip na mas magaling ako sa kanya. Kahit ako, iniisip ko na may mga kapatiran, tayo po pantay-pantay sa Diyos mga kapatid Biyaya lang ng Diyos na kapag biniyayaan ka ng talino ng Diyos, hindi po sa atin talino, kundi ang Diyos po ang nagbibigay ng katalinuhan at karunungan sa mga anak niya, hindi po sa atin. Kasi tayo, ang talino natin, talinong makamundo Yun, napag-aral natin, secular word yan Marunong ka sa mathematics, science, English. Ang maraming ng mga kapatiran, ang galing sa English, no? Bilasing yun pa mga kapatid. Kaya nga ako, hindi ako masyadong nag-English kasi
hindi mahahalata talagang sigsag. Pero biyaya ng Diyos na pagdating po sa Word of God, kahit English naman, naiintindihan po natin. Blessing po yun. Ano po, sabi ng verse 16, sabi doon sa verse 15, rejoice with them that do rejoice with them, be of the same mind one toward another, mind not high things but condescend to men of low estate, be not wise in your own conceit. Yun, verse 17, recompense to no man evil for evil. Yun, provide things honest in the sight of all men. Yun, so pinag-uusapan natin yung personal testimony mo, personal testimony natin na dapat maging maayos yung patutuo natin. Yun, sa lahat daw ng tao. Yun, provide things honest in the sight of all men. Hindi lang yung sa bahay mo, okay ka. Okay ka sa labas, pero sa loob, hindi okay. So, dapat balanse po, no? Maayos ka sa bahay, maayos ka rin sa labas. Maayos ka sa labas, maayos ka rin sa bahay. So, nababalanse po. Kasi, ano po yung sabi doon sa Proverbs? Tingnan po natin yung sabi sa Proverbs chapter 3 ni Haring Solomon, no? Sabi niyo sa Proverbs chapter 3 verse 5. Tingnan po natin yung verse 5. Sabi doon, trust in the Lord with all thy heart and lean not. Verse 4. Verse 3, let not mercy and truth forsake thee, bind them about thy neck, write them upon thy table of thy heart, so shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Yon. Kapag nasa iyo yung katotohanan, na kukuha mo yung pabor ng Diyos at nakukuha mo rin yung pabor ng tao. Basta masunurin ka. Minsan, maraming persecution, pero in general, may magandang epekto ito sa iyo kapag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, ano po sabi pa doon sa verse 18? If it is possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Yun, masarap namang walang kaaway, no? Na talagang payapa yung buhay mo, na nakakatulog ka ng mahimbing, na wala kang inaalala na baka pag tulog mo, may bumato sa bubong mo dahil galit sa'yo. Yun, maganda. Halimbawa, mayroong kang alam na kagalit. Dahil biblical naman, mayroong mga provision dyan na kapag alam mo tao'y galit sa'yo, ano yung sabi doon? Puntahan mo. Yun. Kasi pag hindi mo pupuntahan yun, mananatiling masama ang loob sa'yo, hindi kayo nagkakaunawaan, pero pag pinuntahan mo, kahit galit yun, talagang mababawasan, o kaya maaalis na yun. Siyempre, magkakaunaw, bakit mo ginawa ito, bakit mo so, kailangan ipaliwanag, yun po yung mga payo ng Biblia. Ano po? Verse 19, dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Yun. Therefore, if thy enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Yun. So, mga practical na advice po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma. At siyempre tayo po ay mananampalataya, applicable ito sa atin na bilang tayo yung mga Kristiyano. So, sa aking panghuling mga kapatid, importante na tayo po yung lumago sa spiritual na bagay. Na lalo na po sa panahon ito na ang magagawa lang natin para tayo makalaban sa ganitong sitwasyon, palakasin po natin yung spiritual na buhay para tayo po talaga ay makalaban sa ganitong mga pangyayari. Kasi pag mahina po yung iyong pananampalataya, yung iyong spiritual, baka dadaigin mo pa yung mga unbeliever, baka ikaw yung unang bumigay. Yun. Pero tayo, importante, hawakan natin yung salita ng Diyos. Yung lalo na po yung mga promises of the Lord. Yung talakay natin yung promises of the Lord. So hanggang doon lang po mga kapatid sa umagang ito at nawa po ay napagpala tayo. So bago tayo magtapos, tayo po ay umawit sa Panginoon. Brother Rian, kanta ka muna.